Kinuha ni Lisette ang milk tea na nasa tabi niya at uminom. Humikab siya at nag-inat ng mga nangangalay na braso. Ipinaling rin niya sa kaliwa at kanan ng ulo dahil pati ang leg at patok niya ay nananakit na rin. Nakasalampak siya sa sahig ng kanyang kwarto kasama ang dalawang kaibigan at kaklase na sina Ira at Risa. Tig-isa ang tatlo ng kaharap na laptop at busy sa pagre-research ng information about sa baby thesis nila. Fourth year high school na sila. Graduating kaya sunod-sunod na ang projects na ipinapagawa ng mga subject teachers. Hay, this is so nakakapagod na. Reklamo ni Lisette at sandaling itinigil ang pagtipa sa keyboard. Wow, pagpagod nagiging konyo na. Anyari sa'yo, Lisette? Biro ni Risa. Tumigil ka nga, Risa, at pabirong umirap si Lisette sa kaibigan. Bakit pa kasi namatay si Teacher Ronaldin? Ang pangit kayang advisor ni Teacher Talia. Ang daming pinapagawa. Naalala ko na naman tuloy si Teacher Ronaldin. Grabe yung ginawa sa kanya, no? Wakwak ang tiyan at walang lang loob. Tao pa ba ang gumawa nun sa kanya? Umiling si Lisette. Siguro demonyo yung Risa. Sagot niya. Speaking of demonyo, sabad naman ni Ira nakaharap pa rin sa laptop nito at parang may binabasa doon. May paraan pala para makapagsummon ng demonyo using a closet. Itinirik ni Lisette ang mga mata at hinablot ang laptop ni Ira para tingnan ang binabasa nito. Naiiling na ibinalik iyon ng dalaga sa kaibigan sabay tawa ng mahina. Fan ka talaga ng creepypasta, Ira. Pakli ni Lisette, puro hindi naman totoo ang mga andyan. Imbento lang yan para takutin ang mga matatakutin dito sa mundong ibabaw. Hindi naman lahat ng nandito ay imbento lang, Lisette. Pagtatanggol ni Ira sa paborito nitong website. Mahilig kasi talaga ito sa paranormal na bagay. Yeah, right. Ang mabuti pa imbis na nagki-creepypasta ka dyan, mag-research ka na lang sa thesis natin. Kasi ako lugaw na ako, sabi pa ni Lisette. Wait, may ideya akong naisip. Ano kaya kung laruin natin itong closet game para makatawag tayo ng demonyo? Napataas ang kilay ni Lisette at Risa sinabing iyon ni Ira. Nababaliw na yata ang kaibigan nila. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi at naiisip. Siguro ay nawala na ng kulubot ang utak nito dahil sa hirap ng topic namin sa thesis. Kinuha ni Lisette ang milk tea ko at inalok iyon sa kaibigan. Milk tea you want? Para mahimasmasan ka na sa kabaliwan mo, Ira. Kung ano na nang naiisip mo, kakabasa mo sa katatakutan. No thanks, hindi ko gusto ang lasa niyan. Pero seryoso ako, girls. Let's try this scary closet game. Parang kinikilig pang pilit ni Ira. Tinignan na lang nila si Ira. Ipakuryente kaya nila ang utak ng babaeng ito. Muling nagsalita si Ira. Okay, sabi nito na lang para ganahan kayo. We'll play this scary closet game individually. Uuwi tayo sa kanya-kanyang bahay at doon ito gagawin. Ayoko, tutulagan ni Risa. Matatakotin kasi ito. Gusto ko nang matapos itong thesis natin. Yun na nga just let me finish, okay? Magugustuhan niyo to. Humalukip-kip si Lisette. Sige, pagbibigyan kita this time. Pero kapag yan ka-ikan lang, ikaw ang gagawang mag-isa nitong thesis natin. Banta ng dalaga. Kumibit balikat lang si Ira at pinagpatuloy ang pagsasalita. Sabi nito ang naisip ko. Lalaroin natin ang scary closet game ng kanya-kanya. Ang goal natin ay makapagpalabas ng demonyo sa pamamagitan ng larong iyon na nabasa ko sa creepypasta. At ang hindi makapagsomo ng demonyo, siya ang gagawa ng thesis natin ng mag-isa. Pero paano kung saktan ako ng demonyo? Natatakot na tanong ni Risa. Kaya nga dapat sundin natin yung step para hindi tayo masaktan ng... Alam niyo, hindi naman ako naniniwala na makakapagpalabas tayo ng demonyo using that stupid closet game. Sabi ni Lisette sa skeptic pa rin. Tulad ng sabi ko, that's stupid. Skeptic mo talaga, Lisette. Walang masama. Kung maniniwala ka, malay mo makapag-summon ka ng demonyo, diligtas na sa kakadugong thesis. Panunodyo pa ni Ira. Biglang napaisip si Lisette, sa bagay tama naman ito. Halos dugoy na siya sa pag-research. Tama pa, patularan lang niya ang kalokohang ito. May naisip na siyang magandang gagawin. Magkukunwari na lang siya na nakapag-summon siya ng demonyo sa pamamagitan ng larong sinasabi ng kaibigan. Okay, sige na nga. Paano ba laruin iyan? Napipilitang tanong ni Lisette kay Ira. Malakas ang paniniwala ni Ira na makakatawag siya ng demonyo gamit ang scary closet game na nabasa niya sa isang website. Nang magkaisa sila ni Lisette at Risa kanina sa sesyon nito, ay umuwi na rin sila sa kanilang bahay para isagawa ang naturang closet game. Sigurado naman siya na hindi siya mapapahamak basta susundin lang niya ang mga steps.
Mag-isa lang naman siya sa kanyang kwarto kaya may sasagawa niya yun ng walang abala. Pinatay na niya ang ilaw sa silid niya. Dapat daw kasi ay madilim. Nasa kanang kamay niya ang isang box ng posporo na siyang pangunahing kailangan para sa closet game na yun. Binuksan niya ang closet niya at inalis lahat ng damit niya doon at dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Malaki naman ang closet niya kaya kasyang-kasya siya. Shut the closet door, face it and stand still for 2 minutes. No talking during this period. Iyon ang pangalawang step sa closet game. Pakiramdam ni Ira ay yun ang pinakamatagal na 2 minuto sa kanyang buhay. Medyo nahihirapan na siyang huminga sa loob, pero kaya pa naman niya. Nag-uumpisa na rin siyang pagpawisan dahil sa kakulangan ng ventilasyon doon. Hold the match in front of you and say out loud, "Show me the light or leave me in darkness." Kumuha siya ng isang palitan ng posporo at itinaas iyon sa harap ng kanyang mukha. "Show me the light or leave me in darkness," pasigaw na sabi ni Ira. Biglang nagtaasan ang balahibo niya nang biglang lumabig sa loob ng closet. Napapikit siya ng parang may maramdayang sulat tumatawag sa kanyang pangalan. "Ira, Ira, Ira," 3 beses. Parang paos ang boses hanggang sa mawala na iyon. Nanginginig na ang buong katawan niya sa takot. Oo, matapang siya sa mga sabi nitong bagay, pero hindi maintindihan na Ira kung bakit parang sinakluban siya ng takot sa closet. Game na isinasagawa niya. Listen carefully. Do not turn around. If you hear anything, quickly light the match. Failure to light the match fast enough after hearing the whisper may result in a demon grabbing you from behind and dragging you into a stream of darkness. Nang marinig ni Ira ang pagbulong na yun ay parang nanggaling sa likuran ay agad niya yung kiniskis ang posporo sa sindihan nito. Pero naputol yun kagad siyang kumuha ng isa pa. Kinakabahan na ikiniskis niya uli iyon, pero napudpud na lang ang dulo ng posporo ay hindi pa rin yung sumindi. Kailangan niyang makapagsindi dahil kung hindi, ay hahatakin siya ng demonyo sa impyerno. Keep the match lit while you're in the closet. If it goes out, then light a second one. Impit na napasigaw si Aaron nung may maramdaman siyang kamay na humawak sa kanyang balikat. Kumuha ulit siya ng posporo at sa pagkakataong iyon ay nasindihan niya ito. Medyo nakahinga siya ng maluwag na mawala na ang kamay sa kanyang balikat. Tuwang-tuwa na tinignan niya ang apoy na nasa posporo. Pero ang tuwang iyon ay muling napalitan ng takot nang parang may hangin na umihip sa loob ng closet at mamatay ang sindi ng posporo. Kumuha siya uli ng posporo pero hindi pa man niya yun nakikis-kis para sumindi ay umapoy na lang iyon ng kusa. Ira, hayo na naman ang pagbulong mula sa kanyang likuran. If you heard the whisper or the match lit on its own, then you have a demon in your closet. Ngayon ay halos mahimatay na si Ira sa sobrang takot. Sigurado siya, isang demonyo na ang kanyang natawag dahil kusang sumindi ang posporo. Ubod lakas na sumigaw si Ira at sinipa ang pinto ng closet para mabuksan iyon. Takot na tumalon siya sa kanyang kama at nagkulong sa ilalim ng kumot. Biglang bumaba ang temperatura sa kanyang silid. Hindi niya napigilan ang sarili na mulang tingnan ng closet at hindi siya pwedeng magkamali. Mula sa loob ng madilim na closet ay kitang-kita niya ang isang pares ng nanlilisik at mapupulang mga mata. Ira, at muli niyang narinig ang makapanindig balahibong bulong. Samantala sa kwarto naman ni Lisette ay prenting nakahiga lang siya sa kanyang kama habang may nakapasok na earphone sa kanyang tainga. Sigurado siya ng mga oras na ito ay ginagawa na ni Ira at Risang para sa kanya ay stupid na closet game. Hindi siya tanga at utu-utu para gawin ng bagay na yun, lalo na't hindi siya naniniwala sa mga multo at demonyo. Bukas ay dadramahan na lang niya ang dalawa na ginawa niya yun at sasabihin niyang nakakita siya ng demonyo sa pamamagitan ng closet game. Magkukunwari siyang takot at na-trauma. Napahigik-hik si Lisette sa naisip niyang yun. Magmumukha siyang nakakatawa, pero ligtas naman siya sa paggawa ng thesis. Hindi na yun masama. Maya-maya ay napabalik ko siya ng bangon nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang damputin niya ay napakunot na siya nang malaman na tumatawag sa Ira. Ano naman kayang problema ng babaeng ito? Tanong niya sa sarili. Hello Ira, napatawag. Lisette, tulungan mo ako. Andito siya. Tulungan mo ako. Sigaw ni Ira sa kabilang linya. Pero tinawanan lang niya iyon. Hoy babae, anong nangyayari sa'yo? Para kang timang. Andito siya. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Papatayin niya ako. Doon ay napakunot na siya ng no. Parang seryoso kasi si Ira sa mga sinasabi. O baka naman dinadramahan lang siya ng kaibigan. Sinong siya? Sinong niya? Naguguluhang tanong ni Lisette. Namayani ang sandaling katahimikan at ang naririnig lang ni Lisette ay ang parang ugong ng hangin sa kabilang linya.
Ang demonyo, biglang nag-iba ang boses ni Ira nang sabihin iyon. Malaki yun at parang boses na nanggagaling sa isang halimaw. Pakaramdam naman ni Lisette ay nanood sa tainga niya ang boses, kaya nahihintakutan na naitapon niya sa kamang cellphone. Humihingal siya habang nakatingin doon. Hindi pa rin niya malaman kung papaniwalaan ba niya o hindi ang mga pinagsasasabi ng kaibigan. Pero paano niya may papaliwanag ang nakakatakot na boses na narinig niya? Huminga siya ng malalim at nang damputin niya ang cellphone ay wala na sa kabilang linya si Ira. Ano kaya kung tawagan ko si Risa? Naisip niya. Nagdial siya sa kanyang cellphone. Saglit lang at nagring iyon at sumalubong sa kanyang maingay na background. Parang sirene ng isang ambulansya o ano. Hindi niya masiguro kung ano, basta maingay. Hello, Risa, sabi ni Lisette. Pero hindi ang kaibigan ang sumagot sa kabilang linya, kundi ang nanay nitong si Yoli. Hello, Lisette, parang umiiyak ang boses nito. Bigla siyang kinabahan. Tita Yoli, si Risa, nasaan siya? Lisette, wala nang kaibigan mo. Ano po? Anong ibig mong sabihin? Patay na ang anak ko. Ano po? Paano po yun nangyari? Gulalat ng bulalas ni Lisette. Hindi siya makapaniwala dahil kani-kanina lang ay kasama niyang kaibigan. Nasunog siya sa loob ng closet niya. Hindi ko nga alam sa batang yun kung bakit nagsisindi siya ng posporo sa loob ng closet. Humahagulhol na ang ina ni Risa. Nanginginig ang buong katawan na pinutol ni Lisette ang tawag. Nanghihina na napaupo siya sa kanyang kama. Alam niya kung bakit nagsisindi ng posporo si Risa sa loob ng closet. Yun ay dahil sa closet game. Sa isipin ay bigla niyang naalala si Ira, kaya naman tinagawagan niya ito. Pero gaya ng kay Risa ay ang nanay din ito ang sumagot sa kabilang linya. Umiiyak din ang nanay ni Ira at sinabi nitong patay na rin ng kanyang kaibigan. Nagpakamatay daw ito. Nilaslas daw nito ang sariling leeg sa pamamagitan ng basag na salamin. Halos humiwalay daw ang ulo sa leeg ng kanyang kaibigan. Pero bago daw ito nagpakamatay, narinig daw nila na sumisigaw ito na may demonyo sa closet nito at papatayin ito. Nanlumo si Lisette matapos malaman ang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Doon niya napagtanto na maaari ng totoo ang closet game na iyon. Maaari nakapagpalabas si Ira ng demonyo at sa sobrang takot ay nagpakamatay ito. Habang si Risa naman ay aksidenteng nasunog ang sarili habang ginagawa ang closet game. Napaiyak na lang siya dahil iniwan siya ng dalawang kaibigan. Ang kanyang pag-iyak ay naantala nang marinig niya ang pag-ingit ng kanyang closet. Nang tingnan niya yun ay bahagya na nakaawang ang pinto na yun. Paano nangyari yun? Ay nakasara yung palagi. Parang may parsa nagtutulak kay Lisette na tumayo at lapitan ng closet. Dahan-dahan niya yung nilapitan kahit pa tumatambol ang kanyang dibdib sa sobrang kaba at takot. Inabot niya ang hawakan ng pinto ng closet at malawak na binuksan iyon. Naitutop niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig nang makita sa loob ang dalawang kaibigan. Nakatayo ang dalawa na may nakakatakot ng ngiti sa mga labi. Sunog na sunog ang buong mukha ni Risa, habang si Ira naman ay malaking sugat sa leg. Halos nakahiwalay na ang ulo nito doon. Tara, sama ka sa amin. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses ng dalawa.